Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayong lahat dyan? Ayan, nagbabalik ako. Ayan, nandito tayo ngayon. Medyo mapapansin nyo, napakaganda ng panahon ngayon mga ka-dreamers. Maaraw, and hindi gaanong malamig ngayon. So, kaya ngayon ang pag-usapan naman natin ngayon for this vlog is ano nga ba yung dapat mong gawin kapag mag-apply ka ng trabaho dito sa Canada? And ano yung dapat mong gawin kapag nandito ka na, kapag mag-a-apply ka ng trabaho dito sa Canada? Okay? Ano yung kailangan mong gawin sa resume mo? Ayan. May nagtanong kasi sa akin, okay? At saka may mga napapanood ako na may mga nag-a-apply kasi, unahin na natin ng galing sa Pinas. May mga nag-a-apply na galing ng Pinas mga ka-dreamers na kapag nagpasa ng resume sa agency, ang ginagawa nila is dinadaya nila yung format ng resume nila. At higit sa lahat, hindi pala format, sorry. Dinadaya nila yung work experience nila mga ka-dreamers. Mga ka-dreamers, payo ko lang, huwag nyo po yun gagawin. Bakit? Kasi once na nandaya ka ng experience mo, napakalaking ano po nun. Napakalaking problema po nun. Bakit? Kasi mga ka-dreamers, ang immigration dito sa Canada, talagang chine-check nila mabuti kung yung experience mo ba o yung experiences mo ba dyan sa Pinas totoo. Okay, wag nyo pong dadayain kasi once na found out nila na nandaya ka, na nasa Pinas ka, nag-a-apply ka, o kahit nasa bansa ka man nag-a-apply ka, automatic reject agad yung application nyo mga ka-dreamers. Automatic. Kaya napakahalaga po ng experience kasi po dyan po nila binibase yung kumbaga dyan sila nagbe-base kung talagang nagtrabaho ka ng ganung field. Dahil gusto nila pag pumunta ka dito is yung well-equipped ka at higit sa lahat yung alam mo kung ano yung gagawin mo. Though bago ka dito, though magte-training ka, but still you have the experience and the knowledge para magampanan kung ano yung tungkulin na gagawin mo dito sa Canada. Malinaw tayo dyan mga ka-dreamers ha, wag po. Kasi automatic talaga, reject po yan. And dito naman, sa mga nandito na mga ka-dreamers na nag-tourist visa or kahit student visa, papayuhan ko po kayo na wag nyo pong dadayain yung resume nyo na yan. Kahit pa sabihin nyo, lalo na kung maghahanap kayo ng lamia, wag po mga ka-dreamers. Kasi once na sinabi ng employer, nakahanap kayo ng employer at may lamia yun, at sinabi nila ng employer mo na sila yung mag-a-apply ng lamia mo at dinaya mo yung resume mo, mga ka-dreamers, maniwala kayo sa akin, automatic yun, reject kayo. And automatic yun kasi parang parang alam niyo yun, yung pagmamanipula ng documents. So dun yun papasok mga ka-dreamers. So wag po. Meron din pag may ganun incident, sa pagkakaalam ko mga ka-dreamers, na dinaya mo, pwede kang ma-deport. Okay? So pinapayuhan ko sa lahat ng mga ka-dreamers ko na nag-a-apply pa lang dito at yung mga nandito na naka-tourist visa or student visa na naghahanap ng work, wag nyo pong dadayain yung resume nyo. Maraming beses ko po yung binanggit na wag kasi po napakadelikado po. Maging honest po kayo sa kung anong experience meron kayo. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa vlog ko na napakahalaga po ng experience para maging ticket nyo papunta dito sa Canada. Kasi nga po, isa po yan sa pinagbe-basean ng immigration para ma-identify kung capable po ba kayo dun sa trabaho na pinapasok nyo. Okay? Ganun lang kasimple. Gusto ko lang linawin sa inyo para at least may idea kayo at hindi kayo magkamali. Okay? So, that's it for this vlog mga ka-dreamers. Support my TikTok account. Follow nyo lang ako kung may mga gusto pa kayo mga ibang information na malaman. Comment down below. Sasagutin natin yan. And sa lahat ng mga gusto pang magtanong kung paano nga ba pumunta dito, may video po ako sa YouTube. Follow my page, Emmanuel Ibido, or follow my YouTube account, Emmanuel Ibido. Lalabas na po yan, okay? So sama-sama po tayo paangat. Stay positive lagi. Huwag tayong susuko sa pangarap natin at higit sa lahat, magdasal tayo at magtiwala lang tayo lagi sa Kanya, okay? Maraming salamat mga ka-dreamers. God bless you all. Peace, yo.